Kung nahihirapan kang matulog, ilang oras kang pabalik-balik sa kama, nagigising ka sa gabi, o nagigising ka sa umaga na parang hindi ka talaga nakapagpahinga, normal lang na makaramdam ka ng pagkabigo. Maaaring nasubukan mo na rin ang mga paraan tulad ng homeopathy, mga tsaa, o kahit mga suplemento. Gusto kong maunawaan mo agad ang isang mahalagang bagay. Ang mahalaga ay hindi kung ano ang iniinom mo bago matulog, kundi ang kalagayan ng iyong nervous system sa pagtatapos ng araw kapag matutulog ka na. Kung hindi kayang pabagalin ng katawan mo, i-regulate ang tono ng nervous system mo. Kahit ano pa ang inumin mo, mananatiling aktibo ang katawan mo at magiging napakahirap makatulog. Sa video na ito, ituturo ko sa iyo ang simpleng routine ng 4 na breathing exercises na pwedeng gawin sa dulo ng araw para maalis ang tension, pakalmahin ang katawan, at i-activate ang parasympathetic system. At mahiga ka sa kama na mas relax ang katawan, mas mababa ang tensyon. Pero bago simulan, may gusto akong ituro sa iyo na matagal ko nang ginagamit pati ng ilang estudyante ko. Nakatulong ito sa amin na mapabuti ang kalidad ng tulog at mapabuti ang paghawak sa stress. Gusto kong bigyang diin ang mahalagang bagay na lagi kong napapansin tuwing konsultasyon linggo-linggo sa aking mga estudyante at klase. At isang bagay na halos walang nagbibigay ng importansya, ang pahinga, ang kalidad ng tulog. Isa ito sa mga pinakamagagandang kasangkapan na likas na nasa ating katawan na nagbibigay daan sa atin na mapabuti ang paggaling kapag may pinsala, pati na rin ang pananakit kung araw-araw kang nakakaramdam ng kirot. Kapag mahimbing ang tulog, naglalabas ng growth hormone ng katawan, nire-repair ang tissue, binabawasan ng pamamaga at pinagtitibay ang mga gawaing muscular na ginawa mo buong araw. At ito ay totoo, kahit na ikaw ay may iniindang pinsala o may matagal ng pananakit na hindi mawala-wala araw-araw. Pati na rin kung ikaw ay palaging nasa ilalim ng matinding stress araw-araw. Kung hindi maganda ang tulog mo, baliwala kung ano ang treatment mo o gaano ka perpekto gawin ang mga ehersisyo. Dahil ang katawan mo ay hindi magkakaroon ng sapat na oras o mga kailangan para makabawi ng maayos. Kaya sa trabaho ko, kasama ang mga pasyente at estudyante ko, ang pahinga ay hindi dagdag lang, kundi kalahati ng mismong treatment. At dahil dyan, gusto kong pag-usapan ang NeuroSim, etong device na nakikita mo dito. Isa itong medical device na may CE mark na dinisenyo para stimulate ang vagus nerve gamit ang bahagyang pakiramdam ng bahagyang pangingilig sa tenga na siya nag-a-activate ng parasympathetic system. Ibig sabihin, ito ang natural na paraan ng katawan para mag-relax at mag-recover. Kabaligtaran ito ng estado ng pagka-alerto na nararanasan ng karamihan sa mga tao ngayon. Ito ay ginawa para makatulong magpagaan ng mga sintomas. Kaugnay ito ng mga balisang pag-iisip, depresibong pag-iisip, pananakit at insomnia. At bukod pa rito, suportado ito ng mahigit 50 na pag-aaral na nailatala sa mga universidad tulad ng Harvard at UCLA. Ipinakita nito ang 35% na pagbaba sa mga balisang pag-iisip, 61% na pagtaas sa aktibidad ng vagus nerve, at 31% na pagbuti sa kalidad ng tulog. At ang totoo, palagi kong nakikita na kapag ang isang tao ay nabubuhay araw-araw na may stress, napakahirap para sa katawan na tuluyang makabawi. At dahil dyan, talagang nakakakuha ng atensyon ko ang NeuroSim. Dahil direktang kumikilos ito sa nervous system, lalo na sa parasympathetic system, binabawasan ang lahat ng senyales ng banta at pinapabuti ang ating kakayahan na siyang kalidad ng tulog. Ako mismo, ginagamit ko ito araw-araw bilang bahagi ng aking normal na routine. Parang pagsisipilyo ng ngipin. Napansin ko talaga ang malaking pagbuti sa aking kalagayan at kalidad ng tulog. Ilalagay muna natin ito sa tabi at kukuha tayo ng unan para sa ulo at banig. Tapos, hihiga tayo ng nakatihaya para simulan ang mga ehersisyo. At kung gusto mo, pwede mo rin itong gawin sa kama. Kaya humiga ka ng nakatihaya at simulan na natin. Iiwan ko sa description ng video at sa unang komento ang link ko sa NeuroSim at gusto kong malaman mo na kung bibili ka mula Hunyo 20 hanggang 23, may 10% discount ka.
Hanggang dito muna tayo. Simulan na ang ehersisyo. Mahalaga na pumwesto sa komportableng posisyon na walang abala o tensyon sa katawan. Gumamit ng unan o banig kung kailangan. At ilalagay lang natin ang isang kamay sa may tiyan at ang isa pang kamay sa may dibdib. At gusto kong sa loob ng ilang segundo ay tukuyin mo kung saan papunta ang hangin kapag humihinga ka. Huminga tayo ng malalim sa ilong. At pagkatapos, ilalabas natin ito sa bibig na parang umiihip. Gamitin ang kamay para alamin ang direksyon ng hangin. Papunta ba ito sa mga tadyang na parang lumalaki? O papunta ba ito sa tiyan? O kabaliktaran, parang 50-50, pantay ang pagpunta ng hangin sa mga tadyang at sa tiyan. Gumawa tayo ng 2 o 3 paghinga at man-focus tayo. Ng paghinga na ginagawa natin sa ating katawan. Isa pa. Napakabuti, tulad ng napansin mo, mayroong 2 pangunahing uri ng paghinga. Una, sa antas ng tadyang, kapag pinapalobo ang mga tadyang, lumalawak ang dibdib kaya pumapasok ang hangin sa baga. Pangalawa, isang gawain na mas nakasentro sa tiyan at nakadepende sa diaphragm, isang kalamnan sa ilalim ng mga tadyang na bumubuo ng arko para sa mga laman loob. At gumagana na ito na parang pangalawang puso ng katawan, nagbubumba ng dugo pababa sa ibabang bahagi ng katawan. Simulan natin sa malalim na paghinga gamit ang tiyan. Iwan natin ang mga kamay sa parehong posisyon at magpo-focus lang tayo sa kanang kamay na nasa ibabaw mismo ng pusod. Gusto kong ipikit mo ang iyong mga mata at huminga ka na parang gusto mong palakihin ang iyong tiyan, na parang gusto mong punuin ng hangin ang buong bahagi sa ilalim ng kanang kamay mo. Huminga tayo ng malalim. Palakihin mo ito ng todo at pagkatapos ay ilabas ang hangin. Ganon din palabas sa bibig na parang humihip ka ng malalim at mahaba. Ang pinakamainam ay hindi gagalaw o halos hindi gagalaw ang bahagi ng dibdib at mga tadyang para mas magamit natin ng husto ang paghinga gamit ang tiyan. Ang kamay sa itaas ang magsisilbing tagabantay para hindi gumalaw ang bahagi. Gagawa tayo ng 10 paghinga, ipikit natin ang mga mata at sa bawat bagong paghinga, subukan natin na mas mag-relax ang katawan. At pangalawa, gawing mas mahaba ng konti ang paghinga kaysa sa nauna, lalo na ang bahagi ng pagbuga. Tara, simulan na natin. Ilagay ang mga kamay sa tiyan at dibdib, tapos huminga ng malalim. Tanging tiyan lang ang lumalaki, hindi gagalaw ang dibdib. Ilabas ang hangin sa bibig na parang umiihip. Makikita natin na kapag naglabas tayo ng hangin, lumulubog ang tiyan. Ilabas ang hangin at huminga papuntang tiyan. Salamat. Ilabas ang hangin. At ang tiyan ay lumulubog habang ang dibdib ay nananatiling hindi gumagalaw. Langhap tayo! Bitawan natin. Bawat paghinga palabas. Mas mahaba ito, 3. Bitawan natin. Apat. Isa pa. Humihinga ako sa ilong, pinupuno ko ng maayos ang aking tiyan. Inilalabas ko ang hangin sa bibig at nararamdaman kong unti-unting lumulubog at lumiliit ang tiyan ko. Isa pa, huminga tayo ng hangin. Napakabagal. Napakatagal, bitawan natin. Sa pamamagitan ng bibig. Ayos lang. Kumusta ang pakiramdam ng kapayapaan na yan? Ang ganitong kalmadong paghinga ay nagpapagana sa parasympathetic system kaya nagsisimula ang katawan mong mag-relax at makaranas ng panloob na katahimikan.
Tapos na tayo sa paghinga gamit ang tiyan. Ngayon, sa dibdib naman tayo. Balik ta rin ang posisyon ng kamay. Huwag igalaw ang nasa ibaba. Ito ang magsisilbing bantay. Sa itaas, mararamdaman natin, mapapansin natin kung paano umaangat at bumubuka ang mga tadyang at pagkatapos ay unti-unting bumababa. Huminga sa ilong, palakihin ang dibdib at ilabas sa bibig na parang humihip ng kandila. Gawin na natin ito. Langhap tayo. Hanggat kaya mo, dito mo mailalabas ang buong lakas ng iyong baga. Bitawan natin. At mapapansin natin kung paano lumulubog ang mga tadyang hanggang sa pumantay ito sa tiyan. Hindi sa tiyan pumupunta ang hangin, kundi ginagamit natin ang pagkakataon para mapuno ang mga baga. Dahil bihira tayo makagamit ng buong kapasidad ng baga natin. Bitawan natin. Dahan-dahan, kontrolado, may pahinga. 2. Bitawan natin. 3. Sige, 2 pa. Humihinga ako ng mas malalim papunta sa dibdib ko. Pinupuno palalo ang baga at nilalawak ng hindi ginagalawang tiyan. Bitawan na. 4. Sige, punta tayo sa 5. Palubohin mo ng todo. Pakawalan, dahan-dahan lang. 5. Gagawa pa tayo ng isa. Gusto ko kasi ng 6. Bitawan. Ayos na ayos. Matinding kapayapaan sa kalooban. Ayos, tapos ng unang yugto gamit ang paghinga sa tiyan. Isa pang gamit ng paghinga sa tadyang ay pwede mong pagsamahin sa isa pa. Gagawin natin yan. Gagawin natin sa unang hakbang, palakihin ang kamay na nasa bandang tiyan. Sa ikalawang hakbang, palakihin natin ng todo ang dibdib. Kaya naman, ito ay isang kumpletong paghinga. Kapag napuno mo na lahat yon, makikita mong may konting espasyo pa para sa hangin dahil may ilang kalamnan doon. Sa lig, may skalin na kalamnan na accessory sa paghinga. Hinahatak nila pataas ang unang tadyang at clavicle para makapasok pa ng hangin. Ayos lang, huwag mag-alala. Gawin muna natin ang 5 paghinga. Susundan pa ng ilan para sa mas mataas na bahagi. Tara, simulan na. Pumikit, mag-concentrate. Isang kamay sa tiyan, isa sa dibdib. Huminga, unahin sa tiyan ang hangin. Punuin ng hangin hanggat kaya, tapos itaas sa mga baga at tadyang kapag wala nang papasok na hangin. Ang galing! Punong-puno ang baga, ilabas ang hangin sa bibig ng dahan-dahan. Bigyan ng oras ang katawan para kumalma at mag-relax. Ilabas lahat, pigain hanggang dulo. Gaya ng ginawa natin sa baba at taas ng todo, subukan mong ilabas lahat na parang pinipiga mo ang isang espongha. 1. Sige, tuloy, huminga ako. Papunta sa tiyan, pinupuno ko ito ng todo, ng todo, ng todo, at pagkatapos pataas sa mga tadyang. Huminga rin tayo gamit ang mga tadyang at ilalabas natin lahat na parang espongha. Laging gamit ang bibig, parang humihip. Sige, gawin pa natin ng 3. Huminga ako papunta sa tiyan. Todo akong humihinga, pinupuno ang tadyang ng hangin. Pinupuno ko ng hangin ng todo, ilalabas natin sa bibig. Dalawa pa, hinihigop ko tiyan ko. Sinisip-sip ko ang tadyang.
Inilalabas ko lahat sa pamamagitan ng bibig. Isa pa, hinihigop ko ng todo papunta sa tiyan. Hinihigop ko ng todo sa dibdib hanggat kaya mo. Hanggang sa wala ng kasya, ilalabas natin sa bibig ng dahan-dahan. Parang kandila, na yon nakalimang ulit na tayo ng buong pagginga, pwede na ba nating subukan ang accessory na pagginga? Sundin natin ang proseso. Punuin hanggang tiyan, tapos dibdib. Kapag muang puno na, itigil na. Mag-concentrate ka sa iyong leeg, sa unang mga tadyang, at subukan mong itaas ang mga ito pataas, para makapasok pa ng kaunti. Gagawin natin ito ng 3 beses, parang kwento lang, tapos lilipat na tayo sa susunod, ayos. Huminga tayo ng malalim. Una, punuin natin ang dibdib ng hangin hanggang sa kaya, at kapag parang wala nang papasok, itaas ang mga balikat pataas, papunta sa mga tainga, at gamitin ang mga accessory na kalamnan na yan. Kapag nailabas na sa bibig, kaunti lang ang makukuha. Nakakamanghang epekto nito sa katawan mo. Sigurado akong matagal na o baka hindi mo pa talaga napupuno ng buo ang kapasidad ng baga mo. Ulit, huminga tayo gamit ang ibabang bahagi ng tiyan, huminga rin tayo sa antas ng mga tadyang hanggang sa maximum. At sa huli, itaas natin ang mga balikat, huminga tayo sa antas ng mga clavicle. Sa huli, ilabas natin lahat sa bibig, dahan-dahan, parang hinihipan ng kandila. Palakihin pa natin ang tiyan. Palakihin ang tadyang. Palakihin ang clavicle at itaas ang balikat papuntang tainga. Punuin pa natin ang kaunti pa ang lahat at na yon ilabas natin sa bibig. Hayaan nating ang lahat ng tensyon at hangin na naipon ay lumabas sa ating katawan. Magaling! Buksan mo ang iyong mga mata kung nakapikit ka. Nakakamangha, di ba? Napakagandang gawaing paghinga, napaka-relax na nagdudulot ng isang estado ng kapayapaan pagpapahinga. Tatapusin natin ito sa paborito kong huling ersisyo. Tinatawag ko itong panig na paghinga. Ngayon, ang gagawin natin ay ilalagay ang mga kamay na nakapatong sa mga tadyang. Kanang kamay sa kanang tadyang, kaliwang kamay sa kaliwang bahagi ng tadyang. Mag-concentrate ka, ayos? Sa kaliwang bahagi mo tayo. Gamitin ang kanang kamay para hawakan ang tadyang para hindi gumalaw, tapos kaliwang kamay sasabay lang. Susubukan nating palakihin o pasingawin ang kaliwang baga lang, ang kaliwang bahagi ng katawan mo. At sasabihin mo, Marcos, imposible yan. Imposible yon. Pero kung mag-focus tayo, mas mapapagana at mapupuno natin ang kaliwang baga kaysa kanan. Makikita mo na habang ginagawa mo ito, gumaganda ang resulta mo. Hawak ko ang kanang kamay ko sa kanang bahagi ng tadyang. Ang kaliwang kamay ko ay sumusunod, humihinga ako ng hangin. Iniisip ko ang kaliwang bahagi ko, lalo na ang kamay kong lumalaki. Sinusundan ko ng kaliwang kamay ko. Ang paglawak na yon at pagkatapos, gamit pa rin ng kaliwa, itutulak ko at isasara ang mga tadyang. Sa isa't isa. Sa kaliwang bahagi lang, manatiling nakapirme ang kanang kamay. Mag-e-effort ako at magko-concentrate para dalhin ang lahat ng hangin hanggat maaari sa kaliwang bahagi. Pagkatapos, itutulak ko gamit ang kamay na parang espongha at gusto kong ilabas lahat ng hangin. Lumabas kami, huminga ako ng hangin. Papunta lang sa kaliwang bahagi. Ang kaliwang braso ay lumalawak kasabay ng mga tadyang, huminga ng palabas at itulak ang mga tadyang. At Papunta sa gitna, ilan na ang nagawa natin? Sa tingin ko 3, gagawa pa tayo ng 2 pa. Huminga ako ng hangin. lumobo sa kaliwa, bitawan ang hangin. Inalalayan ko ang tadyang at inubos ang hangin sa baga. Huli na. Huminga ako ng hangin. Kaliwa lang, bitawan natin. Pinipisil ko ng kaunti.
para matapos ang pagalis. Napakabuti. Sa totoo lang, may nararamdaman ako sa pagitan ng kanan at kaliwa. Ngayon, magpapalit tayo. Gagamitin ko ang kaliwang kamay para harangan ang kaliwang tadyang, habang ang kanan ay ilalagay sa kanang tadyang at sasabay sa galaw. At makikita mo kung paano mo mapapansin ang pagkakaiba ng galaw sa pagitan ng isang bahagi at ng kabila. Huminga tayo at palawakin ang kanan. Halimbawa, mas malaki ang galaw ng kanan ko. Bitawan natin ng todo. Bitawan at itulak ang tadyang para may sara. Isa. At bitawan natin at pisilin. Pisilin. Hanggang wala nang natitirang hangin. Dalawa. Huminga ako ng hangin, pinalawa ko ang kanang bahagi. Ang kaliwang bahagi ay nananatiling nakapirmi, huminga ako palabas at sumandal sa mga tadyang para mapiga ng husto ang dibdib. Tatlo, dalawa pa. Lumawak ang kanang bahagi ko, huminga ako palabas. Hindi kaliwa kasi kontrolado ko ito. Huli na. Mag-focus tayo sa kanang bahagi. Huminga, buksan ng todo. Tatlo. Hanggang sa hindi na kaya. At pagkatapos, ilabas na, tatlo. Ilalabas natin at itutulak ang mga tadyang. Wow! Kahanga-hanga. Panatilihin mong nakapikit ang iyong mga mata at namnamin ang katahimikan na nakuha natin sa malalim na paghinga. Kapag handa ka na, dahan-dahan mong imulat ang iyong mga mata, humiga sa iyong tagiliran at umupo. Tapos na tayo sa munting routine ng paghinga na ito. Maglaan ka ng oras dahil kailangan ulit harapin ng katawan mo ang grabidad matapos mahiga. Kung ginawa mo ang mga ehersisyo kasama ko, malamang na mapapansin mong mas maluwag ang katawan mo, mas kalmado ang paghinga mo, at may pakiramdam ka na talagang handa ka ng humiga sa kama. At yan mismo ang hinahanap natin, dahan-dahang pabagalin ang ritmo parang pahinga ay dumating ng natural. At kung pagsasamahin mo pa ang rutinang ito ng mga ehersisyo sa paghinga kasama ang NeuroSym, mas lalakas pa ang epekto nito. Pwede mo itong gamitin sa mga minutong bago matulog. Ilagay mo lang ito, buksan, at dagdagan ng intensity hanggang maramdaman mo ang komportableng pangingilig. Hayaan mo lang itong gawin ang trabaho habang nagpapahinga ka. Lubos akong nagpapasalamat na tinapos mo ang video. Sana nakatulong sa iyo ang mga teknik na ito. Pero higit sa lahat, sana maibahagi mo ang video na ito sa mga taong nangangailangan nito. Maging sa mga taong nahihirapan makabawi mula sa isang injury, pati na rin sa mga nahihirapan matulog o may matagal ng pananakit. Makikita mo ang mga link papunta sa NeuroSym sa description ng video at sa unang komento. At umaasa ko na ngayon ang simula ng bagong pagtingin mo sa kalidad ng iyong pagtulog na simulan mong bigyan ito ng importansya na nararapat dahil isa ito sa mga pangunahing bahagi ng kalidad ng iyong buhay at ng iyong kapakanan. Kailangan mo lang itong isama bilang isang maliit na routine para lalo pang lumakas ang mga epekto nito habang tumatagal. Maraming salamat ulit sa pananatili mo hanggang dulo ng video at umaasa akong magkita tayo muli sa iba ko pang mga video.